Mabuhay muli lalo sa supporters ng Alpha Wolf Mentality. Maligayang pagbabalik sa channel na ito. Sa segment na ito, we will going to expose ang isang matibay na ebidensya, na totoo ang naunang expose video, na inilabas namin, patungkol sa scammer at peke na guro daw kuno, na si Lacan Leo. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, we invite you guys, to like and subscribe para sa mga patas at makatutuhanang videos contents. Let's go guys, and start. Talaga nga namang ibang klase ang nagagawa ng pagiging YouTuber, na kahit alam niya sa sarili niya, na hindi naman talaga siya legitimate at qualified ay nagpapanggap siyang isang guro, at masaklap nito, inuutos pa niya at minamanipula ang mga tao, na kilalanin siyang ganito. Welcome guys sa ikalawang in-depth analysis natin, patungkol sa isang lumitaw na peke at delusional na guro daw kuno, na nakatago sa palda ng ina nito at nanggagamit ng mga tao, na si Lacan Leo. Sa video na ito, mapapatunayang tama ang lahat ng expose video na nauna naming inilabas, tungkol sa bogus na ito na si Lacan Leo. Kung hindi nyo pa yun napanood, ay panoorin nyo muna. Now going back, ang napost na rant ni Lacan Leo sa kanyang channel, ang magiging matibay na ebidensya, ng kanyang pagiging huwad. Dito ay in-expose lamang niya lalo, ang kanya pagiging peke at bogus. Heto, ating simulan sa kanyang post, at makinig at tumutok maigi. Maging transparent muna ang mga viewers, lalo yung mga supporters ni Lacan Leo, bago humusga sa amin. Sa pagkakataong ito, gamitin muna natin ang fair at logical thinking natin, para maunawaan nyo ang punto namin. Mababasa ninyo sa post ni Lacan Leo na may title, na That's the Price to Pay. Una pa lang, anong pagbabayaran niya, gayong Queenie question lang naman siya sa kanyang legitimacy. Halatang halata na lumalabas na siya ang galunggong, gaya ng mga sinasabi niya sa kapwa niya. Secondly, tignang maigi ang kanyang sinabi sa post niya. Dito ay sinabi ni Lacan Leo, kapag nagsimula ka daw mag-improve sa sarili mo, at nagkaroon ng visible changes sa'yo, you're becoming better and stronger. What? Better and stronger? So that means, hindi siya originally better at strong, at pagkatapos ay uutusan niya ang mga tao na tawagin siyang isang guro. Dito ay nadulas na ang dila niya sa kung ano talaga ang totoo. Ang isang tao na nagsasabing isa siyang guro ay dapat likas na better at stronger na talaga, bago niya simulan ang magturo sa iba. Sapagkat paano ka magtuturo kung originally, mahina ka pala at nag-uumpisa palang mag-improve? My God Lacan Leo! Nasaan ang utak mo? Dako naman tayo sa sumunod na part, na kung saan, lalo lamang pinatunayan ni Lacan Leo, ang motibo niya at ang pagiging childish mindset niya. Tumutok maigi. Basahin natin ang pinagsasabi niya sa part na ito ng kanyang post. Dito at sinabi niya na darami ang magiging kaaway mo, dahil sa inggit. Dito pa lang ay lumitaw ang malaking kamangmangan at kabubuhan ni Lacan Leo. Napakaisip bata ng mga ganitong pangangatwiran. My God! Unang-una sa lahat, this person does not know how to handle criticism and questions. Tama bang ganyan ang isagot mo sa mga naghahanap ng ebidensya sa iyo, gayong isa kang self-proclaiming na guro? Does it mean ba na kapag may nag-expose tungkol sa legitimacy mo, ibig bang sabihin ay mga kaaway agad sila? Hindi ba ganyan din ang ginagawa mo sa mga ibang channel na hindi ka pinapansin? Ang nakakapagtaka dito, ay bakit pagdating na sayo, bakit affected ka masyado, at hindi ka open-minded sa mga ganitong criticism? O baka ayaw mong malantad ang malagim na katotohanan tungkol sayo, na isang kang peke? At pangalawa, what the hell are you talking about, na sinasabi mong dahil ito sa inggit? Basahin nating maigi minsan pa, ang kanyang mga sinabi sa post niya. Darami ang magiging kaaway mo, dahil sa inggit. Kung magiging critical thinker ka lang, at i-analyze mong maigi ang ganitong statements, you will clearly discern, na tingin ni Lacan Leo sa sarili niya, ay well accomplished na siya, kaya feeling niya, naiinggit sa kanya ang ibang tao. Napakaisip bata at amateur na pangangatwiran. Dito ay nakikita mo ang isang narcissistic and self-centered na mentality, na taglay ni Lacan Leo. Sinong naiinggit sa kanya? Ine-expose siya, walang naiinggit sa kanya. Siya lamang ang nagsasabi nito, dahil ang totoo, naaapektuhan ang image niya, kapag may mga ganitong nag-e-expose sa kanya.
At ayaw niyang malantad ang totoo tungkol sa pagiging peke at pretentious niya. Hindi ganito ang characteristic ng isang nagsasabing guro daw siya. Isa itong childish behavior. Pumunta tayo sa ikatlong parte ng kanyang mga pinagsasabi sa kanyang post. Here you will notice, as his statements progresses, unti-unting lumalabas ang tunay niyang kulay, at unti-unting nababalatan ang nakatago na katotohanan ukol sa pagkatao ni Laccanleo. Suriin nating maigi ang kanyang sumunod na sinabi. Ayon sa kanya, sinabi niya na ayaw ng mga tao, especially galunggong na Pinoy, na nakikita ang kapwa nila na umaangat dahil sampal ito sa nakakaawa nilang realidad. First of all, ating i-analyze ito at himaying maigi. Isang malaking pagka-estupido ang sabihin mong ang mga kapwa mong Pinoy ay ayaw pang umangat. At ito na naman ang signature line ni Laccanleo na galunggong daw. Sino kaya ang utak galunggong, kundi siya lang naman at hindi ang iba? Una sa lahat, hindi naman siya umaangat dahil wala naman siyang pinatunayan na ebidensya, na ginawa niya ang mga turo niya sa isang actual live video na nakita mismo ng mga tao. Ginagamit at brainwash niya lang naman ang mga viewers at supporters niya, na panay comment ng positibo sa kanya, para magmukha siyang umaangat. Sa makatuwid, ginagawa niyang kasangkapan ang mga viewers para purihin at humanga sa kanya sa mga peke niyang pagpapanggap, para ipakita na mukha siyang umaangat. Again, wala siya ni isang pinatunayan, na ginawa niya at gumana ang mga turo niya. Ni personal identity at pangalan niya, hindi niya magawang sabihin. Nakatago nga lang siya sa likod ng computer niya. At malay ba natin na baka tambay siya at walang trabaho, kaya full-time siya sa paggawa ng mga YouTube contents. Walang humihila sa kanya pababa. Siya lang ang nag-claim nito para magpa-victim effect, at kunin ang sympathy ng mga tao para sa panig niya. Maging mapanuri kayo at huwag magpadala sa ganitong klaseng tao na manlilinlang. Kayong mga viewers at subscribers niya, hanapin nyo ang ebidensya na isa siyang legitimate, bago ninyo siya paniwalaan at tanggapin bilang isang guro. Huwag kayong pumayag na maging kasangkapan niya kayo, para umangat siya, at saka siya magpapa-victim effect upang magpaawa sa inyo, nang sa gayon, ipagtanggol ninyo siya. Lastly, sinabi niya na sampal daw ito sa nakakaawa nilang realidad. Again, masyadong judgmental si Laccanleo sa mga tao kahit wala naman siyang idea sa lahat ng mga tao. Hindi niya nga alam, baka mas successful pa sa kanya ang mga tao na sinasabihan niya, at magmukha lang siyang nakakahiya. Kung meron mang dapat sabihan ng ganyan, ito ay walang iba kung hindi si Laccanleo. Sapagkat nakakaawa ang realidad niya na walang lakas ng loob magpakita ng mukha at ebidensya, kundi gumagamit lang ng mga viewers para palakasin ang pangalan niya, at gamitin ang mga ito para ipagtanggol siya, kahit isa siyang peke. Ang ikaapat na parte ng sinabi niya ay isang malaking pagkautak galunggong. Nakikita lamang dito na makitid ang pangunawa ni Laccanleo, at lalo niya lamang inexpose ang kahinaan ng kanyang utak. Dito ay sinabi niya na, you will have enemies along your way, remember that. Well, anong klaseng pag-iisip ito? Unang-una, kung papanoorin nyo lang ang mga videos niya, hindi ba siya ang madalas magpasimuno ng mga conflict, sa kakapuna at criticize niya sa ibang mga tao para lamang sumikat siya. So kung titignan ninyo, siya itong nagmumukhang enemy ng mga kapwa niya at siya itong kusang gumagawa ng mga bashing sa channel niya. At pagkatapos na ma-expose at ma-question ng ibang tao ang kanyang legitimacy, sa kanya ngayon palalabasin na inaapi at sinisiraan siya, at sinasabi niya mga enemy daw ang mga ito, samantalang nagre-response lang naman sila sa mga batikos ng baliw na ito na si Laccanleo. Again, dito pa lang ay nakikita na agad ang kahinaan ng isip ni Laccanleo. At maliwanag na mababa ang kanyang IQ at para siyang bakla na emosyonal. Kung mapapansin ninyo, nagturo siya na bilang lalaki daw, hindi ka dapat maging emosyonal. Panoorin at tumutok maigi. Emotional control. Dito papasok ang emotional control. Napakahalaga ng bagay na ito, lalo na sa isang lalaki. Hindi ka dapat maging emosyonal dahil sa oras na mawala ka sa control, your emotions will explode. Pwede na! At ang mga emosyon na ito ay maaaring magpahamak sa iyo. Si
Sinabi niya sa turo niya na sa oras na mawala ka sa control, your emotions will explode, at ang mga emosyon na ito, ay maaari daw magpahamak sa'yo. Panoorin pa natin minsan pa. Dito papasok ang emotional control. Napakahalaga ng bagay na ito, lalo na sa isang lalaki. Hindi ka dapat maging emosyonal dahil sa oras na mawala ka sa control, your emotions will explode. At ang mga emosyon na ito ay maaaring magpahamak sa iyo. Hindi ba nangyari ang mga pinagsasabi niyang ito sa post niyang ito? Hindi ba ipinahamak niya ang sarili niya dahil sa kakaiyak niya sa post na ito? This is the strong evidence na Lacanleo is not practicing what he preaches. Isa siyang impostor at mapagmataas. Tama ang mga nilalabas naming analysis laban sa kanya. Subalit patuloy kayong nagpapaloko sa peke na ito. Sa ikalimang parte ng sinabi ni Lacanleo, sinabi niya na, habang tayo'y pataas, ang mga nasa itaas ay nababahala, dahil mayroon ng papalit sa kanila. Dito pa lang, ay nilantad na ng lubusan ni Lacanleo ang kanyang tunay na kulay, at pagkaganid, sa atensyon. Hindi na siya nag-isip sa ginawa niyang ito, at hindi niya inisip na ito ang maglalabas ng tunay niyang motibo at pagkatao. Unang-una, huwag niyang isali ang mga viewers sa sinasabi niya na papataas daw sila. Dahil unang-una, wala naman talagang tumataas kundi siya lang naman, sa pamamagitan ng panggagamit niya sa mga viewers para paniwalaan siya, kahit wala siyang pinakitang ebidensya na ginawa niya ang mga turo niya at ang masaklap nito, puro contradiction ang mga turo niya, at hindi niya din pinapamuhay ang mga turo niya. Dito ay lumabas ang makasariling motibo at goal niya na maging popular. Ang tunay na goal niya ay sirain ang ibang mga legitimate na coaches gaya ni Coach Josh A. Wolf, upang siya ang maging bida kahit isa siyang peke. At malakas ang ebidensya dito, dahil inyong mababasa ito sa sinabi niya na habang siya daw ay papataas, ang mga nasa itaas daw ay nababahala, dahil daw siya na daw ang papalit dito. Pwede na! Sa pagsasabi pa lang na ito ni Lacanleo, nakikitaan na agad ng malaking red flag ang peking guro na ito. At ayan na nga ang sinasabi namin sa nakaraang expose video namin laban sa kanya. Sinabi na namin sa inyo, na gagamitin lamang kayo ni Lacanleo, para purihin siya at kayo ang gagamitin niyang tools, para ipagtanggol siya. Mabuti sana kung legitimate at tunay siyang guro. Subalit isa siyang peke na nakatago sa wallpaper ng nakamaskara ng leon. Habang wala naman siyang actual video footage, na ginawa niya ang mga turo niya. At masaklap nito, puro contradiction ang mga turo niya, na hindi niya naman pinapamuhay. Pumunta na tayo sa pinaka-evil at dark sides, na pahayag ni Lacanleo. Dito ay makikita mo na heavily influenced ng demonyo ang kanyang mga pananalita. Sumasalamin ang mga sinabi niyang ito, sa characteristics ng Diablo. Pansining maigi ang last part ng kanyang sinabi. Become a bigger threat, and destroy your enemy. Ano sasabi niya? Ano daw? Sa isang tao na matinong mag-isip, may something sa mga ganitong pananalita ni Lacanleo. Ganto ba ang pananalita ng isang nagsasabing guro siya? Hindi ganitong magsalita ang isang desenteng guro. Bagkus, ito ay isang pananalita ng demonyo. Sa sinabi na ito ni Lacanleo, ay kanyang pinagmamalaki sa mga viewers, na maging isang banta siya at sila ng mga viewers, sa kapwa nila tao, at destroy daw nila ang kanilang mga enemies. Dito lumalabas ang tunay na pagkatao nitong si Lacanleo. Ang kalooban niya ay hindi sa kabutihan, kundi sa Diablo at sa demonyo ang tao na ito, na pinapakinggan ninyo. Sa bagay, ang aura ng kanyang channel, music, at wallpaper ng isang halimaw na leon, ang malinaw na nagpapahiwatig nito. Remember na ang Diablo ay mapanlin lang. Kaya niyang magpanggap na nagmamalasakit sa mga tao, subalit siya ay may maitim na balak na sirain, at pag-awayin ang mga tao. Going back sa kanyang mga sinabi na maging bigger threat daw, at destroy your enemy, bakit kailangang maging bigger threat? Alam ba ni Lacanleo ang kanyang mga pinagsasabi? Again, basahin ninyo ang description ng kanyang channel, na ayon sa kanya, ay nandito daw siya upang mag-raise ng mga strong legion of Filipino men. Pero hindi ito ang nakikita ninyo sa kanya. Lalo na dito, na kung saan lumabas ang tunay na pagkatao ng Lacanleo na ito. Hindi siya nagpro-produce ng mga strong Filipino men.
Ang totoong pakay niya, ay magbigay lang ng magbigay ng mga turo, na kinopya niya lang sa mga foreign channels gaya ng Far From Weak channel at iba pang foreign red pill channel, at sa huli ay gawing instrumento kayong mga viewers, para sa kanyang pansariling interes. Saan ka nakakita ng ganitong guro, na kung saan pinagmamalaki niya na dapat maging bigger threat ka daw, at tapusin ang mga enemies mo? Sinong umaaway sa kanya, wala namang kumakalaban sa kanya. At kung sinasabi niya na may enemies siya, ay siya din ang gumagawa nun dahil siya lang naman ang pasimuno ng mga conflict sa Manosphere community. At ang pinaka-last na part ay kanya pang ipagmamalaki na, that's how you dominate the game daw. Dito ay pinatutunayan lang nila kan Leo na isa siyang narcissist na tao, at sa demonyo lahat ng kanyang pag-iisip. Mapanganib ang tao na ito, sapagkat imbis na matuto kayo, ay hindi ninyo alam na ginagamit kayo, sa pansariling interes ng kampa ng kadiliman na ito, na sila kan Leo. Nakita ninyo na tama ang mga exposed video na una naming inilabas, laban sa peke na ito na sila kan Leo. Kayo na ang makakahusga. Again, pawang katotohanan lamang ang sinasabi namin, at hindi isang paninira sa kapwa. Mag-ingat kayo sa mga ganitong mga uri ng tao, na nagpapanggap na guro, subalit maitim pala ang budhi, at nakikitaan ng characteristics ng demonyo sa loob. Ngayong napatunayan nyo na peke nga talaga at manlilin lang itong sila kan Leo, paki-share ito at nang mailigtas sa kanyang brainwashing at manipulation, ang mga kabataan na naghahanap ng katotohanan. Maraming salamat mga kabrads kung umabot kayo sa puntong ito. Hanggang sa muli, thank you and bye for now.